Okay, magandang umaga pong muli. Tutuloy na natin. Natapos na ang presentation ni Pastor Nestor. Ngayon, darako tayo sa question and answer. Okay, sino po ang magtatanong? Purihin ng Panginoon na natuloy pa rin ang ating comparative study sa araw na ito. At salamat sa presentation ni Brother Nestor sa history sa nangyari sa Reform Movement. Ngayon, ang gusto kong itanong sa'yo, nabanggit mo yung tungkol doon sa pangyayari ng May 20. Sa una, parang sana intindihan ko na parang criticize mo yung ating presentation last Friday na ang dahilan kung bakit na sila ay umalis ay dahil doon sa mga irregularities. So, ang tanong ko, mali ba yung sinabi ko na ayon doon sa minutes ay talagang umalis sila in protest against the irregularities and dominations of the session by the former leaders? Mali ba yun? Yung sinabi ko noon na ipinaliwanag ko ayon sa nakasulat o tama? Okay. Answer? Minutes start. Okay. Kung sa reason po sa separation, reason po ng pag-separate sa church ng ating Panginoon, mali po yun. Dahil sa mga documents po, mababasa po natin mga kapatid, no? Na sa minutes po ng 11 delegates, kung titingnan po natin po ang minutes po nila, sa May 21, nagdiriwang po sila sa kasiyahan. No? Bakit po? Saan sila nakaalis? Sa past weeks, ito po, nakalagay dito sa kanilang minutes po noong May 21, mga kapatid. O, kailangan natin i-cut yung time. No? Okay. Sabi po dito, the session in the evening, 21 po ng evening. In the evening, we spent a most pleasant experience relating to the real joy we all felt since we have been relieved from the fearful oppression of the spirits which dominated us during the past few weeks. So, ang tinutukoy nila, yung past few weeks. Kaya yung laman ng kanilang declaration, yun talaga ang reason, yung nasa isip nila, na trigger na lang yun, mga kapatid. Ang kanilang walkout noong 21, noong 20, dahil hindi po nasunod yung gusto nila. Wala pa ako sinabi doon sa presentation ko na mali po yun, pero ibig ko sabihin po, yung mga reason talaga na narinig ko noon, bata pa ako, at yung nakita ko dito sa mga libro nyo, hindi po kasi yun ang laman na nakalagay na basa ko dito, Bartwit. Yung rebellion si Ringelberg, yun yung diniinan ko, yung rebellion si Ringelberg. Kasi nasabi po ninyo. Okay. Next question. Okay. So, ang sinabi mo kanina sa paliwanag mo ay hindi reason yung mga irregularities para lumabas sa church. Narinig namin po yun, napakalinaw, lumabas sa church. Pero hindi ko naman po binanggit na sila ay lumabas sa church. At ang minutes ay hindi naman sinabi na sila ay lumabas sa church. Ang sabi po dito na, at yun ang pinaliwanag ko, ay sila ay lumabas. Ito basahin. The chairman refused to permit any reply to be made in defense of those who were accused, while at the same time, dito sa upa. While at the same time, the chairman permitted non-delegates who were present to enter into discussion. This order vote was taken to the majority of the delegates decided not to hear the declaration. Okay. Brother
Consul again spoke and insisted on the order of the conference to proceed, but the case of Courtman, whom he was defending, was open again and was entirely out of order. When Brother Courtman began his remarks, several of the delegates left the meeting. And finally, 11 delegates left the meeting in protest. Hindi naman po sinabi dito na they left the church. Bakit niyo po ini-emphasize na pag binasa ito, ang nasa utak mo, left the church. Samantalang, left the meeting ang nakasulat. Pakipaliwanag po. Okay, thank you. 2 minutes to it. Salamat, Brother Peter, at klinaro nyo po. At least maklaro din natin sa mga nanonood po sa atin. Tandaan nyo po, mga kapatid, na noong 1951, from May 6 to 20, they were in the General Conference session of the people of God, the Church of God, mga kapatid. Ngayon, nung umalis po sila sa body, yung entire body of believers yun, no? Nandoon, nagkatipon, mayroon pa sa mga delegado na dapat nandoon pero hindi sila nakatid due to circumstances dahil sa hirap po ng panahon nila at that time. Nung nagkatipon po sila, umalis po sila habang nag-meeting ang General Conference. Umalis sila. Yun yung mga representative of the people of God around the world. Now, umalis sila. Nung umalis po sila, at doon sa labas, after 3 hours, nagsimula na silang mag-organize. Mga kapatid, hindi ba yun pag-alis, pag-rebuildi yung ginawa nila laban sa authority of the church of the sa General Conference? While in session, kinontra nila. While in session, nag-decide na po ang majority ng mga delegado na huwag mo nang basahin ang declaration. Pero hindi sila nakinig. Dahil sabi dito, out of order yung case ni Courtman. Hindi naman ito out of order. Based on many documents, open pa ang case ni Courtman ng Friday morning. Kahit sa inyong official documents na approve ng inyong delegation 1967, open pa po ang case ni Courtman ng Friday morning, mga kapatid. So, hindi po totoo na out of order yung case ni Courtman kasi na-open na yon ng Friday pa. Actually, kung tutuusin mo, ang out of order, yung kanilang declaration. Dahil wala talaga yun sa agenda. Bigla na lang lumabas yan ng umaga ng Sunday. Yun ang mystery na proposal or agenda po. Bigla na lang lumabas doon sa session hall ng May 20. Kaya, yung pag-book out nila, mga kapatid, sa General Conference in session, at dahil sa kaso, dagdagan pa ng kaso nila ng rebellion. Nagdali-dali sila pag-organize. Rebellion talaga yun. No? Pag-organize. Ano bang ibig sabihin? Umiwalay po sila sa administration, sa General Conference, dahil nagbuo sila ng sarili nilang General Conference. At hanggang ngayon, hindi naman namin kayo kasama. Kung bumalik sana kayo, ngayon, hindi na kayo nasa labas. Kung nasa loob kayo, member sana kayo dito ng totoong Old General Conference. Nasa labas po, napakaliwanag. Nasa labas po kayo. Okay, time. Thank you very much sa paglilinaw. Ang pinaliwanag mo yung dagdag sa out of order. Pero huwag muna akong magtanong doon sa out of order. Balikan natin dito yung nakasabi. Kasi wala akong pinakita mo na ebidensya ba na yung pag-alis dito sa pag-alis sa meeting at ayon doon sa minutes ng 14 means pag-alis sa meeting, umalis sa meeting room ay kahit ganun ang nakasulat, ang linaw-linaw na nakasulat dito na they left the meeting room, they left the meeting, they left the conference room, they left the station, pero ang isip mo pa rin, they left the church pa rin yung inile-lecture mo. Diyan ako nagtataka. Kaya ang tanong ko ngayon, for specific ba, saan ba sa Bible, sa Spirit of Prophecy, or sa bylaws natin, o sa Constitution, o sa Principles of Faith, na reference na magsasabi na kapag ang isang delegate umalis doon sa station while the meeting is ongoing, ay yan ay pag-alis sa church. Okay.
yun, hihingin kita ng reference. Dahil kung wala kang maibibigay, paano namin mapapaniwalaan na tama naman yung interpretation mo? Okay, thank you. Salamat po, Brother Peter. Napakaliwanag po na ang ginawa ng 11 delegates, hindi lang doon sa ginawa lang pag-walk out, babalikan natin yung declaration, Brother Peter, it's a great case of rebellion against the leadership of the General Conference. Even the General Conference in session, maliwanag yun. Maliwanag yun na umalis talaga sila. Hindi nila narespeto ang voice of the delegates. A further vote was taken and the majority of the delegates decided not to hear the declaration. Kung nagka-problema doon sa una, pero may final voting eh. Paglabag po sa principle, sa bylaws po natin, na hindi natin tanggapin yung voting na yun. Kung nagkaroon ng problema sa unang voting, final voting, it was decided according to your minutes na sinulat ni Stewart. No? Hindi na respeto yung ano. Tapos si Cosen, sabi ni Cosen, sa inyong minutes, Cosen insisted that on the order of the conference to proceed. So, tingnan niyo po, si Cosen, ang gusto ni Cosen as president at the time, hindi pa naman siya naka-lead down, ang order of the conference ang ituloy. Ituloy yung order of the conference. Pero ang gusto ng 11 delegates, disorder. Dahil ang declaration na yan, in the first place, hindi po yan kasali doon sa agenda. Na hindi pa yan nabuksan. Ang nabuksan na kaso ni Portman. No? Thursday night, Friday morning, ang daming sinabi ni Nicolisi against Portman. Then, si Portman, bibigyan nila ng opportunity na magsalita siya in connection doon sa mga sinabi ni Nicolisi noong Friday na umaga. Bakit ayaw nilang pakinggan si Portman? Para malaman na ang katotohanan. Sabi ko ng Spirit of Prophecy, kung mayroong inakusahan, salitain natin yung kapatid. Kung ano pa talaga ang totoo, bigyan natin siya ng opportunity to. Ngayon, ang nangyari po, umalis talaga sila sa session hall. No? Umalis sila sa session hall at nag-separate sila ng organization. Maliwanag yun yung ginawa nila. Kung nag-protest na sila at wala silang ginawa, naghintay sila na pabalikin sila sa session, hindi sila nag-organize, pinabalik sila sa session, then, tanggapin sila. Maliwanag naman, pinapabalik sila sa session. Pero ayun lang, bumalik. Ngayon, nag-organize sila. Ibig sabihin, separate na po yung inyong organization doon sa dati. Hindi na po kayo kasali sa bayan ng Panginoon. Parang case ni Absalom and David. Okay, time. Maraming salamat. Again, ang pinaliwanag mo yung ginawa nila sa labas. Ang tinatanong ko naman, yung tungkol doon sa paglabas nila sa meeting room o kaya sa meeting session hall, nasabi mo, yan ay ininterpret mo na paglabas sa church. Yan ang tinatanong ko. So mamaya, saka na ako magtatanong doon sa organization, sa ginawa nila, kung nag-organize ba sila ng bago o yun ang ano. Kaya, ulitin ko ulit, pwede bang bigyan mo ako ng bigyan mo kami, at saka yung mga audience na nakikinig, ng talagang solid na rason nga talaga na yung pag-alis ng isang delegate while the station is ongoing, ay pag ginawa niya yun, we should interpret it na umalis na siya sa church at huwag na natin i-consider na member at dinagdagan mo pa, hindi na rin i-consider na bayan ng church, bayan ng Diyos. Kaya yun, iba ulitin ko pa rin na suportahan mo yun bago tayo dadako sa iba. Huwag ka na munang magbanggit ng iba doon na hindi kasali dito sa aking tinatanong. Okay, balik ko pa sa iyo. Anong tanong mo? Okay, sige. Yun yung tanong ko pa rin yung kanina na magbigay ka ng support mo, kahit saang support na dokumento o rule na kapag
ang isang delegate na official delegate ay umalis sa session, yan ay nangangahulugan na siya ay umalis sa church organization. Dahil yun ang idinidiin mo sa yung lecture. Okay. Okay, kuha. Okay, salamat po. Teka lang, may point of order sila? Ano muna? Okay, may request si May request brother. ako kung Kung pwede siyang makapagsagot din ng Okay. kung pumayag din si Brad Peter. kasi ano ka rin naman sa resource. Speaker. Resource din ako sa Kasi nag-speaker din ako. Okay lang sa inyo. Okay lang po. Okay. Kasi nakaraan, di ba? Upuan lang siguro. Resource person ka rin naman. Okay. Sige po. Sige po. tirahan mo lang ako ng Doon. Okay. Salamat, Brother Peter. Sinabi ko na po kanina, no, na ang ginawa po ng 11 delegates, Sige. ginawa po ng 11 delegates ay rebellion. And dito po sa documents po na pinirmahan ng ating mga leading brethren of the General Conference, sabi dito, basahin na lang po natin po. Pwede pakikat mo na yung time? Okay. Yung 3 minutes, 23 seconds pa lang ang na-consume. Okay, salamat po. Maliliit kasi itong litra kaya kailangan kong i-highlights. Okay, dito na. Since the start of the work of the Seventh-day Adventist, it has been a fundamental principle of the organization that the directing brethren, the officials, employees, or members of the work, when address themselves directly to the members of the congregation, the people, or the publication with accusations, criticism, and prejudicial and pernicious publications whatsoever, or with some accusations of any kind which cause intranquility, no matter whether they are directed against the work of God itself or against its directing brethren, are considered as rebels, or close parenthesis, rebellion. And for this conduct, they are left outside the body of the congregation, close parenthesis. Only by sincere repentance and after having atoned for the harm done, can they be reintegrated in the Church of God. So napakaliwanag po, when we rebel against the existing brethren or the directing brethren po, no, mga kapatid, napakaliwanag po na we are committing the sin of rebellion, no, according to the documents signed ng ating mga leading brethren sa General Conference po, mga kapatid. Now, sa volume 3, no, volume 3, sa volume 3 ng Testimonies for the Church, pwede pong basahin ko, diba? Pwede paki-cut mo yung time. Kasi naghanap siya ng ebidensya, di basahin na lang po natin, mga kapatid. 1 minute and 1 seconds pa na-consume. I have been shown that no man's judgment should be surrendered to the judgment of any one man, but with the judgment of the General Conference, which is the highest authority that God has upon the earth, is exercised. Private independence and private judgment must not be maintained, but be surrendered. Your error was in persistently maintaining your private judgment of your duty against the voice of the highest authority the Lord has upon the earth, mga kapatid. Okay? So, Okay, Bishop. Risyo po, napakaliwanag po na yung ginawa nila ni Colisi, na nag-organize sila ng separate, nag-walk out sila, they made a mistake, at nag-organize sila. Paglabag po yun sa sinabi po ng thus saith the Lord in a General Conference session, dapat huwag nilang i-maintain yung kanilang private independence or private judgment.
Okay, Brad, mayroon kang sasabihin. Okay, ito, dagdag ko lang, Brother Peter, kasi ang tanong mo, ano ba ang mabigat o documented na rason kung bakit sinabi natin na doon na may mayroong separation sa church that time, 1951? Kasi, Point of order. Okay. Hindi po yun po tinatanong ko. sige, pakiulit ang tanong mo, Brad Peter. Paki-klaro po. Okay, klaro. Ang tinatanong ko Nakapost is lang tayo. yung doon sa sinabi po niya kanina na yung irregularities hindi sapat na reason for leaving the church. Kaya yung ginawa ng 11 delegates na dahil doon sa irregularities, ayon dito kasi sa minutes, they left the meeting because of the irregularities. Eh ngayon, ayon sa minutes, ang malinaw na nakasulat na they left the meeting. At sa isang minutes, they left the meeting room because of the irregularities. Eh sabi niya, yung irregularities hindi sapat na reason for leaving the church. Kaya sa tanong ko, bakit sa kabila ng ang linaw-linaw na sinabi na they left the meeting, is pag binasa yon na they left the meeting, ang nasa utak ay they left the church. Paano yun? Bakit yung bang meeting ay yun ba yung church organization na sa kabuhan na kapag umalis ka, Okay. ay natanggal na agad yung membership mo doon? Okay, yun Okay. po yung clarification na hinahanap na. Okay, Mr. Brad. Okay, salamat, Brother Peter, sa paglilinaw. Actually, Thank you. kung hindi lang sana sila nagrebellion sa kanilang pag-alis, yun ang dahilan bakit sila umalis? Mamaya, bukas presentation, i-present ko rin yun. Ang dahilan kasi sa kanilang pag-alis, dahil sa case of rebellion, hindi as irregularities. Ang daming irregularities sa Sudan ngayon. Pero yun ba ay rason para mag-separate? Hindi. Yung explanation ni Pastor Nestor kanina, yun ang main reason sa kanilang pag-alis. Kaya yung pag-alis ba nila ay separation from the church? Yes. Anong evidence? Hindi lang kasi sila umalis sa meeting room, na umalis lang na nagpahangin-hangin lang. Remember na ang iglesia ng Panginoon, organized to sabihin, andoon ho sa meeting room na natili. Nung sila ho ay umalis sa meeting room, hindi lang meeting room ang naiwan, Brother Peter, pati ang meeting delegation session mismo ang naiwan. Iniwan nila. Ngayon, ano ang ginawa ng 11 delegates? Noong sila ay nag-iwan sa 14 delegates. Ito, ang ginawa nila, Brother Peter, babasahin ko ba close the time. Ang ginawa nila, Brother Peter, ito ang ginawa nila. Buti kung nagpangin-hangin lang, ito ang ginawa nila, Basa. Okay. When the discussion was finished, it was evident that the majority of delegation would support the report of the Peace Committee, which contained the essential explanation that 11 delegates were guilty for leaving the conference in the year 1951 and organizing themselves separately. Buti sana, Brother Brad, buti sana kung umalis sila na nagpangin-hangin lang. Hindi sila nag-organize. Hindi nag-organize separately. Pag sinabing separately, talagang iniwan na nila yung bayan ng Diyos na nag-organize na dati doon sa meeting room. Yan ang dahilan. Kaya nga ang conclusion ng mga leaders in 1966, ito have resulted in the separation of the reform movement. Yun ang conclusion. 9 times. Parikas na mo. Hindi pa rin nalinaw. Sagot. Next. Okay. So, ibig sabihin, kung sila ay umalis at hindi nag-reorganize, kasi sabi mo nag-organize, pero ayon sa kanila sila ay nag-reorganize. Ayon sa kanila, sila ay gumawa ng reorganization. Okay. So, doon tayo magbase doon sa sinabi nila. Saan bang paniniwalaan mo sabi nag-organize separately, pero sa kanilang document naman ay sila ay nag-reorganize o gumawa ng reorganization. So ngayon, alin doon ang mas gusto mo na paniwalaan? Yung sinabi ng iba o yung sinabi nila mismo sa ginawa nila? Okay. Salamat po sa tanong. Okay, alin daw ang gusto kong paniwalaan? Kung ikaw lang sana nag-investigate, Brother Peter, pwedeng ikaw ang aking unang paniwalaan. Kaya lang mas may nauna kasi nag-investigate sa inyo. Yung paglabas nila sa meeting room, na-interpret na ho ito na nag-investigate ng mga leaders ninyo noong 1967. Okay. At yung interpretation nila, hindi lang yung paglabas sa meeting room, kundi paglabas mismo
sa delegation session. Kaya nga may separation of the Reform Movement 1951. O ito, 1966. Sinabi ng leader ninyo na nag-investigate. Kaya mas paniwalaan ko, brother, I'm so sorry na sabihin ko sa iyo na mas paniwalaan ko ang interpretation ng leader ninyo na nauna nag-investigate sa iyo. Sila nga, nakausap nila. Isa-isa yung mga yung part ng piniligas na doon eh. Nakausap, interview ng 5 members of the Peace Committee. Point of order. Sige po. Okay, sige. Yung tanong po ay hindi nasasagot. Excuse me. Ay, si Kasi, Moderator po ang karapatan kasi ni Brad Pitt, tingnan mo rin na sa- may side comment na ano. Okay, resume po tayo. Mga kapatid, hindi naman natin pipilitin yung sasagot na sasagot ayon sa tanong. Pero dapat sana ayon sa tanong. Pero kung umiwas, ay hindi rin tayo nag-set ng rule na Opo, wala. Nasa ano lang po, kung sa halimbawa pagsasagot. kung medyo umiwas. Excuse halimbawa, diba? Kasi siya po ang dapat mag-explain yan kasi sila ang time peacekeeper. Okay, sige. Oo, hindi mo kayo sige. side comment mo ang tawag yan, Brad Peter. Meron po. Tanong lang ko kasi nasa tayo kayo na Sige, konting ano lang ha, hiram ng oras. Ang kapos po, 39 minutes and 33 seconds. So, sa ating rules, yun na po ay hindi naman ipipilit kung ano yung magiging sagot sa tanong. Basta nasagot. At ganoon din mamaya sa kabila, ganoon lang, basta sagot ang tanong. Yun na po. Pero clarify ko, hindi naman masama kung ulit-ulitin Okay. yung tanong Opo. kung hindi nasagot. Oh, Okay. Yun yung idudugtong ko. Kung meron po kayong iniisip nyo na hindi tumumpa. yung Ulitin lang. sagot, ulitin nyo lang po ulit. Yan, Ilagay yan. nyo po ulit para at least na baka makuha. Okay. Yun, sige. Salamat po. Salamat. So, 39 minutes at sa nakain na 3 minutes, may 55 seconds na po sa sagot kanina. Sige, pagpatuloy niyo po and resume the time. Kasi tapos na Oo, ata kasi yung sagot nila. Yan. Di ba gusto nga? Yan. Kasi Kung kayo nasagot sila, nag-order si Brother Sam eh. Yan. Okay. Yan. 55 minutes para na konsyo. 55 seconds yung na-consume sa 3 minutes. Meron Wow, tayong 55 seconds pala. Sige. Sige Okay, po. salamat, Brad. Ano dito? Okay, napakaliwanag naman po mga kapatid. Sabi ni Brad Peter, alin daw mas paniwala natin yung mismo gumawa na sabi na nag-reorganize sila o tayo, sabihin natin na nag-organize, tayo na mga kapatid. Ito po kailangan po hintayin natin na sabihin po nung gumawa na kami talaga nag-reorganize kami. We are the judges. Tayo ang maghusga. Kung totoo ba talagang nag-reorganize lang sila, tayo po ang magkapagsasabi. Kung sasabihin lang kami, nag-reorganize lang po kami, hindi po kami nag-organize. Oo, tayo ang ano doon, magtimbang-timbang kung tatama yung sinabi nila o hindi. Pero para sa akin, hindi po yung reorganization ng kanilang ginawa. Kasi hindi naman si Nicolas si President, hindi din si Vice President, o si Lambrick, hindi Vice President, hindi rin Secretary si Stewart ng GC, hindi din. So hindi rin sila nag-lead down, wala silang lead down. Kaya bago talagang organization yun na isinilang noong 1951. At ito po yung sinasabi po dito, once you rebel against the leading brethren, magsalita ka nga ng against, siraan mo pa, publication, kagaya ng declaration na yon, you are considered as rebels or rebellion, sabi po dito, and left outside the body of the congregation. How do you understand outside the body of the congregation? It's the church. Because the church is composed of members, composed of people who are called out from darkness to light. And sabi po dito, maibalik lang po sila, sabi dito, by sincere repentance. Maibabalik lang po sila sa church ng Panginoon. Kaya maliwanag po na nung naggawa ng bagong organization ng 11 delegates, humiwalay talaga sila. Una, sa General Conference, which is the highest authority, no? And sa body po na kung willfully umalis po sila. Okay. May 10 seconds pa. Wala. Sige po. Mamaya, pwede mo na Next question. 37 minutes. So, malinaw po yung sinasabi nila na yung basis nila sa pag-conclude na umalis sa na yung ginawa nila, ibig sabihin, analysis nila, yung conclusion nila, kasi tayo daw ang mag-judge dun sa kanilang ginawa. Although wala namang sinabi na sila umalis sa church, kaya sila nag-rebel din. Pero tayo daw ang huhusga doon sa nangyari, sa action nila. Okay, sa kanilang paghuhusga,
ay ganon. Ngayon, yung balikan ko yung tanong doon, kasi yung connection dito sa tanong ni brother, ay sagot ni brother. May binasan siya na may nagsabi daw ng member ng church na arm na sila ay nag-rebelde. Okay? Ngayon, sa amin, merong mga member na nagsasabi din, individual members nagsasabi na kung minsan nagkakamali sa kanilang sinasabi. Kagaya lang doon, example noon, may nagsabi na ang Reform Movement na register noong 1925. Ngayon, para sa amin, nagkamali yung member namin doon. Pero maraming naniwala doon. Yun ang gusto niya ng paniwalaan na yung nagkamaling kapatid namin na mali. Dito, meron din kapatid kami noong 1967 na nagkamali din sa kanyang sinabi. Pero, yun ang kanilang paniwalaan dahil sa kamali niya na yun. Kaya, ang tanong dito is sa testimony ng wala doon at saka yung testimony ng nandun at mismong gumawa, ibig sabihin, mas paniwalaan nyo pala yung testimony ng wala doon kaysa yung nandun. Tanong yan. Tanong ko. Kung babasahin mo, Brother Peter, ang history ng 1967, i-gather nila lahat ng evidences at sila ay nag-aral ho, having given full study to the evidences received from different brethren, especially from those present at the 1951 crisis. Ibig sabihin, nakausap nila itong mga taong ito na present sa 1951 crisis. Mas paniwalaan ko sila, Brother Peter, kasi sila mismo, nakausap nila yung mga present ng 1951 crisis. Ikaw, hindi ka man nila nakausap, hindi ka nakamit sa kanila. Ngayon, yung nakamit ho ng mga tao na andoon sa 1951 crisis nag-investigate, ito ang sabi nila. Nag-separate ho, nag-organize ho separately ang 11 delegates noong lumabas sa meeting room kung saan naiwan ang iglesia ng Diyos na andoon nagbi-meeting. Ngayon, ano ang sabi nila? Maliban sa nag-organize na separately, new organization ito o reorganization. Ito ang conclusion, Brother Peter. Sila rin ang nagsabi. Ito ha, babasahin ko, Brad, at that time. Sa Peace Committee record. Record ho na Peace Committee. Tapos po yung time. Para masundan natin. Sige, Brad. Peace Committee record, page 13. Yung binasa ko kayo, nag-organize sila separately, nasa 14 yun. Itong babasahin ko nasa page 13. Kung anong separate organization ginawa nila. O ba yun? O new? Ito, sabi ko, Brother Peter. Anong Accordingly, a new organization was formed from the very beginning of the session of the General Conference. Ito. Page 13. Ito. Ito kasi ito, page 13. Ito. Discussion ito ng Peace Committee ito. Ito, discussion about the Peace Committee report. Ayan. Ang sabi, new organization, i-form new organization. Okay. Pag binasa mo ay masundan namin. Sige. Discussion about the Peace Committee report. Anong paragraph? Yung start ng paragraph. Paragraph? Start ng paragraph. Accordingly. Pag-start ng paragraph. Yung pag-discuss na sa 21st declaration. Yung pag-discuss sa 21st declaration. Sabi dito, Meron ba Brother Eugene? Ha? Tingnan nga namin yung paragraph. Hanapin namin. Page 13. Para mas Ayan. Ito. Accordingly, a new organization was formed. Ayan. of the declaration. Page 13 no? Page 13.
sabi dito na according According to the part of the declaration. In this part of the declaration, according in this part of the declaration, it is very clear that 11 delegates already appointed and elected the so-called committee. Ito, Brad. Accordingly, Okay. a new organization was formed. ito na. Ayan. Nakita po kayo pa Yan yung conclusion ng mga nag-study noon. Hindi yan basta-basta lang pag-lift lang sa meeting room. At nag-organize separately, kundi yung in-organize na separately, talagang new form of organization. Kaya nga naging dalawa eh. Kasi kung hindi pa sila nag-form ng new organization, hindi maging dalawa. Talaga. Hindi maging dalawa. Napaka-easy lang po. Very understandable. Napakaliwanag po mga kapatid. Accordingly, a new organization was formed from very beginning of the session of the General Conference, a fact which came to light in the very declaration. Okay, so napakaliwanag po na meron talagang bagong organization na namumuo. Hindi pa sila by Peter nag-walk out. Hindi pa sila nag-walk out noong May 20 at 11:30. Hindi pa sila nag-walk out. May namumuo ng bagong organisasyon sa loob. Dahil yung point 12 nga onwards, nandoon maliwanag na mayroon silang committee of trust appointed, elected, appointed by those who supported the declaration. So, maliwanag yun. Na-reveal lang siya nung basahin ang laman ng kanilang declaration. Bagong organization talaga. Okay, next question. Okay, maraming salamat. No? So, dito pa rin sa issue ng rebellion at saka yung new organization, ang pinapaliwanag ninyo, hindi pa rin doon sa original na tanong ko na yung paglabas ba, yung sabing nakalagay doon ba, interpret doon na paglabas sa church. Ang ina-anchor ninyo dahil ayon dito ay new organization, gumawa ng new organization nung lumabas. Pero ang ginamit nyo na ebidensya dito, hindi naman ito nagsasabi na nung sila'y lumabas, ay gumawa sila ng new organization, kundi ang sinabi dito, based on sa conclusion ng college, is noon pang from the very beginning, ay meron nang na-form na organization. Na kung basahin natin sa minutes, wala naman. So, ibig sabihin, mali talaga itong conclusion ng member namin na si Jolich. Kasi ni-insist niya na from the beginning, meron nang na-form, samantalang ayon sa minutes, walang ebidensya na may na-form. At ayon sa lecture ninyo, is doon pa lang sila nag-form ng new organization nung sila'y lumabas. Pero siya, ginamit yung evidence na may nag-form sila at the beginning, di magkakontra, hindi susuporta ito sa inyong premise, sa inyong proposition. Kaya, paliwanag nyo, paano nyo magagamit ito na support, na ipatayo yun, napakalayo ang agwat, at saka yung pinupunto. Para bang, saan nasabi ito na, supporting with the wrong evidence. Reporting a proposition with a wrong evidence. Okay, ano sir? Salamat po. Brother Peter, isinilang ang bagong organisasyon na to simula May 20. Naglilibor pa siguro yun. Lumabas ang baby. Kung sa baby yun, May 22, 24. Dalawa kasing beses na parang naging presidente si Nicolisi. Pero doon pa lang sa lower Twitter, binubuntis na to. Malinaw. Nagsimula kasi sa loob Hindi naman kayo sa labas ng reform movement nag-usbong. Hindi po sa labas. Within, sabi ko dito, naging yung mga membro, mga leaders ng General Conference noon. So, Peace Committee, member ng Peace Committee. So, beginning of the new organization was formed from very beginning of the session of the General Conference. Noon pa lang, sa pagsisimula, nagsisimula na ito nagbubuntis. Kasi hindi naman basta-basta bigyan ng mga anak. Nagbubuntis na. Nadidevelop ibig sabihin.
nade-develop na. Kasi kung babasahin mo yung declaration, kailang haba na yung time natin. Magbasahin natin yung declaration, sige lang, mag-schedule tayo ng araw. Basahin natin yung declaration isa-isa para mas maging maliwanag. So, isinilang na lang siya, which came to life in the very declaration at kailan talaga siya pinanganak. Noong nag-organize na talaga sila ng proper organization na po nila with Nicolisi as the new president. Maliwanag po yan, iniwanan nila ang General Conference leadership. At yun ang naghatid, Brother Peter, para maging dalawa na po ang reform movement. Kaya napakaliwanag po yan, mga kapatid. At saka ang ginawa nila, maliwanag po na pag-alis sa Church of God dahil nag-organize sila ng sarili nila. Parang kagaya ng mga disciples ni Jesus. 12 plus 70, 82. Nung umalis po ang 70, ilan ang naiwan? 12 na lang. Nung pag-alis nila, hindi ba umalis sila sa church ng Panginoon? Umalis sila? Umiwalay na sila kay Jesus? Yun na yung pag-alis nila sa ating Panginoon sa Kristo. Okay, next question. Okay, so maraming salamat at lininaw ninyo na ang pinagbasehan ninyo pala doon sa inyong aral ay yung sinulat ng membro namin na si College. At sabi nyo, malinaw na yun ang kanyang conclusion. Tapos, meron pang ano doon, may nagsabi kanina na yun daw ang findings ng Peace Committee. Pero dito po sa finding ng Peace Committee, kinontra mismo ni Cholich. Kasi sa findings ng Peace Committee, sabi nila dito na they separated from the meeting room. Doon sila umalis sa meeting room. Ngayon, bakit niya sinabi ito? Personal opinion po niya dito. O, tignan nyo dito sa page 8. Ito po yung sabi ng committee, ano? Nag-investigate yung committee. Sinulat nila yung kanilang findings. Pagkatapos, nung magsalita ngayon na individual na si Cholich, sabi niya dito, in the third place, I spoke talking about this matter. I disclose all things in the same way as our leaders express these things. Sabi niya, I used the book written in the English language issued by the General Conference in Sacramento. I was reading paragraph by paragraph, giving my opinions about their work at the time of separation. So ito po, private individual opinion po ni Cholich. So ang tanong ko, malinaw po ba sa inyo na ang pinapaniwalaan ninyo ay yung personal opinion ni Cholich? Hindi po yung finding ng Peace Committee, hindi rin yung approved na investigation ng General Conference. 3 minutes for the sir. Start. Okay, malinaw. Kung titingnan ho ninyo ang dokumento, ang title ho, Discussion about the Peace Committee's Report. Granting. Na nung nag-discussion na ho sila, may kanya-kanya ho silang opinion, Brother Peter. Normal yan. Discussion sila eh. Ngayon, itong conclusion ho nandito, na sinabing new organization, nasa taas yan, Brother Peter, oh. Pero, tingnan mo sa baba, Brother Peter. Andyan ho yung sagot sa tanong mo. Pwede kasi akong sasagot pang sa aking opinion din. Lang mas maganda kung sasagot yung mga leaders mo mismo sa 1967 na nag-investigate sa kaso. Ito yung sagot nga, Brother Peter, oh. After me, sabi niya, siya ito, after me. In the name of the Peace Committee, the Brethren Serik and Barat, ay, Brad, pakipost kasi nagbabasa ako, Brad. After me, in the name of the Peace Committee, the Brethren Serik and Barat, kasama to nila sa Peace Committee, ha? 5 members of Peace Committee, spoke, they supported the report of the Peace Committee in full. Also, and Brother Serik especially emphasized that we were deceived by 11 delegates and that our leaders had been lying to us for 16 years. Suportado nila ito. Walang ni isa sa 5 members sa Peace Committee na kinontra itong statement, opinion ni Brother Franco Cholich. Kung ano ang opinion niya, kung ano ang conviction niya,
Yun ay dahil po sila mismo nakakausap yung mga presenting andoon sa 11 delegates na humiwalay sa Iglesia ng Diyos at nag-form ng new organization. Tuloy natin po, mana. Basa, hindi ko na ako mag-comment sa. Brother, tuloy mo natin. Basa. Okay. Yes, mga brother. We were deceived by the 11 delegates. Teka lang po. Okay. Wala nakapost mo slide. The discussion on the... Pasundan nila. Doon lang sa last paragraph. Sige, sundan niyo po ako. Page 13. Okay, basa mo na. Teka muna. Sundan muna namin yung ano. 25 minutes and 4 seconds sa kabuuan After sa 1 May, tama hour. ba to? After May. Wala dito. After May, in the name. Wala yan dito sa dokumento. O, yan. Ito yan yung Ako binasa. maghanap, Brad. Ako maghanap sa inyo. Member din rin yan. Ako maghanap. Sige, lang muna. Post muna. Mga moderator, Meron pang... sundan na. Ito po ay kaya natin inuusisa kasi ang hanap nga natin talaga yung katotohanan. Amen. Yes. Kasi pag napatunayan naman na Ito, Brad. Okay. Hindi mo lang siguro nahanap talaga. Basahin ko muna ito ha, then i-resume mo yung time. Ako bala mag-resume po. Okay. Basta mag-resume. Ituloy ko muna ito pagbasa yung umpisahan ni Brother Eugene. Okay. Okay, so sabi ni Brother Sirik, he is especially emphasized that we were deceived by the 11 delegates. May pandaraya pa. Sirik, kasama ito doon sa 5 members. 5 members of the Peace Committee. And that our leaders have been lying for us for 16 years. Tagal na silang nagsisinungaling. No, mga kapatid mo rin naman. Mga kasama mo to. Brother Barat brought many proofs similar to mine. Si Barat, member din ng Peace Committee. No? This same similar to mine, and appealed to those who took part in the separation of the church to make peace with the brethren from whom they were separated, and in that way they could heal the wounds of God's church. It was not possible for me to take notes of their speeches because I was busy with the translation in English and Yugoslavian language. So, resume the time, Brad. Okay. So, napakaliwanag po mga kapatid na ang nangyari talagang separation sa 1951 is a separation of the church. So, humiwalay talaga ang 11 delegates sa church ng ating Panginoon. And take note po, pansinin niyo po, itong discussion about the Peace Committee's report, hindi po ito ang 5 lang. Sila lang yung nauna. Pero this is with all the delegates noong General Conference session sa Brazil. Lahat po sila. Ang tanong, may kumontra po ba sa mga sinabi nila? May record ba dito na may kumontra doon? Nagpunta na 5 members. O kahit sa 5 members, nagkaisa na sila eh. Nagkaisa sila, pari-parehas sila ng sinasabi. Tapos, ang mga delegates, mayroon ba mga delegates na kumontra? Wala pong record dito. Mayroon pong nakalagay lang po dito na mayroong konting correction sa translation. Kinorek yun. May mga words doon na dapat baguhin kasi masyadong mabigat para doon sa nandoon. Kaya, nilagyan nila ng umayag ang Peace Committee na lagyan o bigyan ng correction yung kanilang conclusion. Kaya, imbis na nakalagay po doon guilty of the separation, pinagaan-gaan na lang nila. Made a mistake. Instead of guilty of leaving the meeting room o meeting of the General Conference, ginawa na lang made mistake. Kaya, napakaliwanag po na ang pag-alis ng sa General Conference session ng 11 delegates and by organizing themselves 10 seconds. separately, umalis po talaga sila sa totoong iglesia ng ating Panginoon. Okay. Next question. Okay. Thank you very much. So, malinaw sa ating isipan na talagang ang inyong pinagbabasehan o ginagamit niyong ebidensya ay yung mali na opinion at conclusion ng isa namin na member na si Cholich. Yung statement ni Cholich. Yung argumentin yun dahil na parang walang record na may kumontra doon sa
Sa 5 members. Yung 4 members, hindi daw pinontra yun. O kaya ang assumption nyo doon is, kaya sumang-ayon sila doon sa opinion. Pero ang sinuportahan nilang malinaw dito, sa binasa mo, is yung report ng Peace Committee. Yun ang kanilang sinuportahan. Hindi yung opinion ni Cholich. Linawin po natin yon. Yung opinion ni Cholich tungkol doon na nag-organize ng bago, yun ang opinion niya yun. Yung sinuportahan ng iba ay yung report doon na they left the meeting room. Yun sinuportahan nila. Hindi yung opinion ni Cholich na they organized a new organization noong umpisa pa. Kasi malinaw na nga na opinion niya yun eh. Kaya kami, kahit membro namin, kung merong opinion na maraming membro kami na ang opinion nila mali, pero hindi namin pinapaniwalaan. Pero ngayon, ang sa inyo, pinapaniwalaan nyo. So, para sa iyo, tama lang ba, brother, na ang paniwalaan ninyo ay yung mali na opinion ng membro namin? Okay, thank you. Do you think start? Okay, maraming salamat Brother Peter. Sa tanong mo, tama lang ba na paniwalaan namin ang mali? Mga kapatid, basahin niyo ho ang buong declaration na 1967 report na nag-investigate. Official po ito. Wala hong nagsasabing mali ito. Sila nga mismong 5 members of Peace Committee, hindi nagsasabing mali. Pinasa ko na ho. They supported the report of the Peace Committee in full. Pag-discuss sila, walang record na sila ay nag-oppose doon sa kanilang opinion. Tanging si Brother Peter lang nagsasabi na mali. Ngayon, alin ang ating paniwalaan? Itong andoon na nag-investigate sa kaso na present mismo andoon, yung member ng 11 legas, kita nila, na-investigate nila, sila ang hindi natin paniwalaan. Tapos si Brother Peter, hindi pa nga siguro na isinilang sa panahon na yan, siya ang paniwalaan natin. Mga kapatid, sa inyo na ho ang pag-decide kung sino paniwalaan ninyo. But for me, dahil ako tinatanong ni Brother Peter, mas paniwalaan ko ito. Dahil nung inimbestigahan ho ito mga kapatid, ISDARM ho nag-inimbestiga dito. Noong panahon ho ng ISDARM ay talagang gusto hong makipag-isa sa sinasabi nilang rebellion. O yan ho mga kapatid, mas paniwalaan ko itong report ng talagang original na nag-investigate kaysa kay Brother Peter na hindi nga niya nakausap yung mga members ng 11 delegates na nag-rebellion noong 1951. Ang palagi niyang inaulit ni Brother Peter, sorry po. Ang lagi niyang inaulit, personal lang na comments ni Cholich. Hindi na naman ito personal, sinuportahan siya ni Barat, ni Siring. No? Kung basahin mo rin yung sina Palazulo, mga kasama doon sa 1951, pare-parehas lang naman yung sinasabi nila. Dinaya nga daw sila ng 11 delegates. Gusto mo rin magpadaya? Kagaya nila? Sila po nagsabi, discussion po ito ng ng report ng Peace Committee among the delegates. Asan ang record dito na sinabi na ay mali yung mga sinabi ninyo, mali yung findings niyo, mali po yan. Asan po? Kaya nga gusto ko rin sana hanapin na sabi niyo si Cholich hindi yan secretary. Bakit ang binabasa natin ng report ay kay Cholich? O nasaan? Bigyan niyo kami ng totoong report sa 1967. Ipasirox namin yon para i-compare namin yung dalawa. No? Mga kapatid. Kaya ito, suportado po yung 5. Walang kontra-kontrahan sila. Hindi lang si Cholich yun, ha? Kundi, ang mga delegado nag-approve din sila. 28 delegates voted po on the result of the investigation of the Peace Committee. Okay. Okay, ang nangyayari dito sa atin, mga audience, no, yung nangyayari dito sa amin, is kung paano unawain, nagkakaiba sa unawa sa nakasulat. Kung binabasa nila yung nakasulat, iba ang paliwanag nila. Binasa namin ang nakasulat, iba naman ang sinasabi. Kaya, okay, dito tayo, no? Sabi, after, in the name of the Peace Committee, the Brethren Chirich, okay, isa, and Barat, pangalawa, they also supported the report of the Peace Committee in full. So, itong dalawa, sino ba sila? Dalawang member ng Peace Committee. Sinuportaran nila yung kanilang report.
O normal lang kasi report nga nila eh. Dapat yung 5, dapat suportahan talaga nila yon sa discussion. Pero ang tanong ngayon, kahit sinuportahan nila yon, ano naman ngayon yung ginawa ng delegation as a body? Kahapon binasa natin sa minutes na hindi nila tinanggap because it is inaccurate and not according to the existing evidence. Ngayon, balik na naman tayo, sinasabing approve ng 18 delegates, 28. Pero malinaw nga dito po sa dokumento na ang inapprovean nila, hindi yung first, kundi yung second. Ito yung 2 paragraph lang doon. Ito ang inapprovean nila reaching the conclusion that the 11 delegates had made the mistake of leaving the meeting room precipitately on May 20, 1951. Ito ang approved and voted by 28 delegates, hindi yung personal opinion ng ni Cholits at hindi yung una na 12 points report ng Peace Committee, hindi yun. Almost ang side comment mo, Brad, walang tanong. Pero sige lang, sasagutin pa natin kasi walang tanong. Brother Peter, Wala namang tanong. So, anong sasagot? panahon kong mag-response ko, Brad, sa side comment mo. Okay. Brother Peter, anong pakialam namin sa desisyon ng body na hindi mo namin body yon? Whether tanggapin ang body ninyo o hindi man ang body ang nag-investigate. Remember, ang nag-investigate, hindi ang body. Ang nag-investigate yung inasahan ng body na mag-investigate, yung 5 members of Peace Committee. Yung inauthorize nila, sila ang nag-investigate. Ngayon, para sa akin, Brother Peter, sa akin ha, Pero magre-report sila. ano ang, paano nila mapatunayan na mali yung investigation ng 5 members of the Peace Committee na hindi mo sila nag-investigate? Kaya nga, mas paniwalaan namin ang desisyon na nag-investigate kaysa doon sa mga hindi nag-investigate. Bakit hindi nila nag-investigate? Dahil kung basahin mo po ang report, hindi sang-ayon sa ginawa nilang pag-reveal against sa body ninyo eh. Kaya nga, kung against talaga, kaya hindi nila tinanggap. Pero ang paniwalaan ko, Brother Peter, yung nag-investigate, kaysa doon nakaupo lang sa session na hindi nga nag-investigate. Kaya wala kami pakialam dyan sa desisyon sa body niyo. Hindi mo namin body yan. Sa inyo, kung paniwalaan yung desisyon sa body, karapatan ninyo yan. Dahil member man kayo doon. Pero, ang paniwalaan ko, yung nag-investigate kisa doon sa mga taong na hindi nag-investigate. Nagtataka lang talaga ako ngayon. Bakit gano'n na lang ang prejudice mo ninyo dito sa result ng investigation? Alam mo ba, Peter, pinagprehan nila ito. Grabe. Itong ginawa nila, hindi ito basta-basta, gathering evidences from different persons, different leaders, lalong-lalo na yung mga tao na nandoon mismo. Tapos sasabihin lang ng mga delegates na nandoon na, ay mali yan. Paano nila sabi na mali na hindi nga sila nag-investigate? Diba? Hindi naman sila ang binigyan ng authority ng inyong General Conference na sige, investigahan yung mga delegado. Yun na ang fine. At ang inapprove po ng delegates, resolutions ng Peace Committee. Ilan po yung number po ng resolution ng Peace Committee? 1 to 12 man yun. 1 to 12. Yung kanilang conclusion po. No? 1 to 12 po ang laman noon, mga kapatid. Result ng kanilang Peace Committee's report. 12 points po ang laman noon. No? Nandyan po yan lahat. I don't think so na magsisinungaling sila. Ito po mga sinabi na result sa kanilang investigation. Ang tanong, hindi pala ito totoo? Sila na nag-investigate. Sila nag-investigate. Ito po, ibig sabihin, nagsisinungaling pala itong mga pastors nyo na 5. Kung ito pong lahat na ito ay incorrect, Member sa Peace Committee. member ng inyong Peace Committee. Naku, nakakatakot yung mga pinagsasabi po ninyo. Kung mali itong mga sinabi nila, no, mga kapatid. Okay, tanong? Okay. Thank you very much. Normal na naman po yan sa pag nag-authorize kami sa amin pera sa inyo. Kung sa inyo merong nag-investigate tapos kung anong sinabi nila ay tanggapin nyo kaagad without examination and evaluation. Sa amin po, pag may committee, pag nag-report sila, ini-scrutinize yung kanilang report. Tinitignan kung tama ba yung sinasabi nila.
Kasi kahit na sinasabi nila na ito ang findings namin, pero kung napatunayan naman na mali, ay hindi namin tinatanggap. At yan po ang nangyari dito. Sinubmit nila yung kanilang report, tapos in-scrutinize ngayon dito sa delegation session kasi binigyan ng copy. Okay. Tapos ang findings nila dito, different brethren spoke on this bill question and the report presented on September 5, which was declared incorrect and contrary to the evidence existing. The Peace Committee finally decided to withdraw their report. Nahiya na sila dahil natuklasan yung kanilang mali. Bakit? Nandun kasi yung mga primarily si Cholich, bago pa dumating dito, buo na yung kanyang isip na talagang gusto niyang lumipat sa SDA ayon sa kanyang libro na binasa ko. Okay. So, dito yung statement na ano ang kanyang purpose dito. Kaya, alin po yung gusto natin paniwalaan? Ay sabagay, sabi niyo, wala naman kayong pakialaman. So, hindi naman yung pinapakialaman. So, sa akin is, so, kontento ka na yun lang, yung inyong paniwalaan talaga, hindi naman kayo nakikilam. So, kung ano yung mali na report, hindi yung decision ng delegation ang gusto mong paniwalaan. Okay. Thank you. Maraming salamat, Brother Peter. Sabi sa binasa ni Brother Peter, kaya daw hindi tinanggap ng body ang report ng Peace Committee dahil daw contrary to the existing evidence. Incorrect. Dahil kontra ito sa existing evidence. Kung may nag-exist naman pala na evidence, bakit pa pa-imbestigahan? Sila na lang sana nag-imbestiga. Bakit pa pa-imbestigahan? May existing evidence na. Kaya nga hindi ko piniwalaan ang desisyon ng body dahil nakaka-confuse masyado. At ang mas paniwalaan ko talaga, yung nag-investigate, hindi yung body na nakaupo lang. Ang mas paniwalaan ko, yung nag-investigate sa kaso. Yun ang klaro, Brother Peter. At ang desisyon na nag-investiga sa kaso, ito, at silang ayunan talaga ito ng body, ito. Garanting na yung una, hindi silang ayunan. Pero ito silang ayunan, very clear, reached the conclusion that the 11 delegates had made the mistake of leaving the meeting room precipitately on May 20. Kung lalabas lang pala sa meeting room, magiging mistake. Kung walang ibang ginawa. Hindi. Bakit nagiging mistake? At sa ibang dokumento, great mistake pa nga, dahil andun ho, naiwan ang Iglesia ng Diyos yung na-organize from 1925, naiwan doon, andun sa meeting room. Majority andun. At bakit great mistake ang paglabas nila? Dahil nag-form sila ng new organization, katulad na binasa natin kanina. Saka hindi nila sinunod yung binasa ko kanina na volume 3. Hindi talaga sinunod. Hindi nila sinunod yun na private judgment, private independence must not be maintained doon po sa kanilang session. Kundi lumabas po sila with exhaustive behavior by Peter and they organized separately. Yun lang ang pinakamalaking ginawa ng 11 delegates nung nagporma na sila ng bagong denomination. Kasi sabi nga dito, and this contributing to the separation in the denomination. Ibig sabihin, hindi pa rin sila magkahiwalay. Tayo, isang church pa rin tayo. Kahit may dalawa ng organization ng General Conference, posible po yan. Kaya ipag-alis nila sa GC at patuloy-tuloy na po yung kanila ginawa pong organization hanggang ngayon, umalis talaga sila sa organized body of the Church of God, which is headed po o pinangunahan po ni Brother Cosel since 1948, 1949, 52, 49, 50, 51 hanggang sa namatay na po siya, mga kapatid, o napalitan po siya. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa mga pangyayari po na makita po natin ang linya po na maliwanag kung nasaan talaga ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi po kayo niniwala na nasa labas po kayo, ay irespeto namin yung inyong paniniwala. Okay, next question. Okay. So, binasa man naman po, tama naman yung binasa. Ito, binasa, ito ang talagang dapat tanggapin kasi ito yung approve, hindi disapprove. Winidraw na nga eh. Yung winidraw na disapprove, yun ang gusto nilang paniwalaan. Dito po kami naniniwala sa approve na
They reached the conclusion that the 11 delegates had made the mistake of leaving the meeting room precipitately on May 20, 1951. Yan po yung mistake. They leave the meeting room. Hindi yung church. Ang gusto kong malinaw na makita ng mga nakikinig ay minamali po ninyo yung nakasulat dito na leaving the meeting room precipitately, ginawa ninyo na leaving the church precipitately. Mali po yun. Hindi po yung tama. Ngayon, pagdating son, bakit imbestigahan kung may existing evidence? Yung existing evidence nga ang iimbestigahan eh. Kasi kung walang existing evidence, kahit mag-imbestiga ka, wala kang conclusion dahil wala nga eh. Pero yun nga kaya nga imbestigahan based on the existing evidence. Ang problema, yung report nila, inaccurate. Kasi hindi lahat ng sinasabi nila ay according to the existing evidence. Kaya, ang tanong doon is, alin ba talaga ang gusto nyong paniwalaan? Itong na-approve o yung na-disapprove? Salamat. Ulitin ko rin ho ang sagot mo kapag ulit-ulit lang eh. Alam nga namin, paniwalaan namin yung hindi nag-investigate. Ang nag-withdraw nga sa result ng investigation, yung hindi nag-investigate. Ang nag-withdraw pa sa decision, result ng investigation, yung hindi nag-investigate. Tapos yung nag-investigate, sabihin na hindi nagsasabi na totoo. Mga kapatid, napakalinaw. At saka, gusto kong i-correct, Brother Peter, hindi ko kami gumagawa ng sariling sinasabi. Katulad na ginagawa niyo, gawa ng maraming libro, tapos ang laman pala hindi suportahan ng dokumento. Kami may nagbabasa lang. Kung bakit to sinabi namin separation of the church, yung pag-separate nila sa meeting room, kung saan andun naiwan ang Iglesia ng Panginoon, dahil ito ay sinasabi na nag-investigate. Ito, sabi dito, Brother Barat Brut, okay, Brad, pakipos na tayo. Brother Barat Brut, many proofs similar to mine, and appeared to those who took part in the separation of the church. Yan ho'y nababasa, hindi ko sinusulat, hindi ako nagsulat yan. Ang nagsulat ho niyan, yung nag-investigate ho sa kaso sa 1951 separation. Cholik ba nila Peter? Hindi, si Barat. Si Barat. Kaya nga, ang nag-investigate ang dapat nating paniwalaan. Hindi man kami nagsulat ng sarili, hindi ba kami nag-investigate, Brother Peter? Hinayaan na nga namin kayo na mag-investigate. Pero dahil nga sa gusto ninyong bumalik sa amin, dapat we are to unify na platform of truth, hindi yung error. I-correct talaga natin ito bago tayo mag-unify. So, kung mali po yung pag-alis, mali din yung ginawa lang next move, lahat ng ginawa nila. Para ma-correct yung mali, Brother Peter, you are cordially welcome po. Dito po sa bayan po ng Panginoon na iniwanan nila ni Colisi by their rebellion. And po, dokumento po, when you rebelled against the leading brethren, you are considered as rebels and you left outside the body of the congregation or the church. Mangyayari lang na po yung reinstatement, sabi po dito sa last part, kapag mayroong sincere repentance. Ang sincere repentance po is acknowledgement na mali yung paglabas nila, mali yung kanilang ginawang organization, illegal. Then anong gagawin na sa organization na yun? I-dissolve yun. Then balik po kayo, tanggapin namin kayo one by one dito po sa original na bayan po ng Diyos. Okay, that's all. Next question. Okay. So, dito pa rin po tayo doon. Napakalina po kasi ang nakasulat dito sa kanilang sinabi. Maraming beses na dito, yung tama, suportado talaga ito eh. Yung decision, gusto lang kasi nilang paniwalaan tayo doon sa conclusion na mali. They reached the conclusion that 11 delegates had made the mistake of leaving the meeting room precipitately. So, yun po. Ngayon, kung saan sila umalis, dapat doon sila bumalik. Diba? Sabi yun ang solution. So, umalis sila doon sa meeting room. Dapat bumalik sila sa meeting room. Kaya nga, noong sumulat sila noong May 22, na talagang sila'y pagbibigyan nila invitation na pupunta sila doon sa meeting room, tinupad naman nila. Ang problema, bakit umalis yung nag-imbita?
nung dumating yung inimbitahan na bumalik sa meeting room, sila naman ang umalis sa meeting room. Okay, salamat. Hanapin ko yung minutes, Hanapin ko yung minutes. Sige, sagutin ko na. Sige, sige. Simpleng tanong lang naman. Sir? Salamat, Brother Peter. Sa simpleng tanong niyo. Ano ko kung maintindihan niyo yung i-explain ko. Bakit sila, ang tanong ni Brother Peter, bakit sila umalis? Pinapabalik na ko sila palang umalis. Pagbalik ng 11, wala na sila doon. Diba? Nakapagtaka. Pero hindi po tayo magtaka kapag alam natin yung history based on documents, Brother Peter, na official. 11 o'clock po ng umaga, nag-reply ang 11 sa 14 na nagsimula na kami ng bagong simula sa loob ng reform. Ano bang gagawin nila? Nagsimula na ba sila ng bagong simula? Nagsimula na sila ng bagong simula doon sa labas. Ano pang hahantayin ng 14 delegates sa loob? Doon sa loob ng meeting room. Nakapag-umpisa na pala sila ng bagong simula doon sa labas. Magsasayang lang sila ng bayad doon sa hotel. Na 14 na lang sila. So, ano ang decision? Dahil nag-inform na sila na nagsimula na sila ng bagong reform. So, kaya nag-decide na sila, Brother Peter, iwanan ang hotel na yon, pumunta na sa Utrecht, at doon po sila nag-lay down of offices. Nung ayaw nang bumalik ang 11 delegates dahil may bago na pala silang simula sa loob ng reform. Kaya pasensya po, pagbalik nila, wala nang 14 doon. Dahil po yun ang reason. Okay, maraming salamat. Ito yung evidence na sinasabi ni Pastor Nestor Peter. Ito, kailan sila nag-lay down? May 22, 4 p.m., 4:30 p.m. Kailan nila na-receive yung letter? They began a new reform, so they do not appear. Bakit hindi sila nag-appear? Dahil nag-form ho sila, nag-began sila ng new reform. Mga kapatid, ang iglesia ho ng Diyos, andoon ho sa meeting room na iwan. Sila ho ang iglesia ng Panginoon, hindi ho ang meeting room. Kung aalis man sila doon sa meeting room at pupunta sa bahay ni Ringelberg, ang bayan ng Diyos, andoon sa bahay ni Ringelberg. Sila-conference yun. Ano ba ang power ng meeting room na ito na kaya niya gawing bayan pa rin ng Diyos nung nag-reveal din na? Walang power ang meeting room. Ano power ng meeting room? Ang power ho, andoon ho sa bayan ng Diyos, nag-meeting ho, kung saan andoon sa meeting room. Yun ho, doon ho ang authority, Brother Peter. Walang ka-power yung meeting room. Anong power yung meeting room? Pagbalik ng 11 delegates doon sa meeting room, biglang naging legal after nila nag-reveal yun? Wala. Kaya, Brother Peter, sana makita po ninyo ang totoong history. Bakit wala nang 14 delegates doon sa loob ng session hall. Okay. Sandali lang po. Ilang minuto ba? Meron na po dito natira sa kabuuan, 3 minutes and 20 seconds. 3 minutes and 20 seconds. O, yung Sa inyo pong tanong na. Sa aking time. Sa aking time. Okay. So, last question na po yan para sa inyo, Peter. At i-consume yung 2 minutes. Doon na lang ako magpaliwanag sa ating time, presentation. Bigay ko na lang ang time sa mga kasama. Dagdag na lang yan kasi maliit lang din naman yan. Sandali. Kasi yung oras, oh. Anong oras na natin? Nag-bottom na kayo? Ay, oras man talaga ng kain. Hirap naman na magtuloy-tuloy tayo na maano natin. Tulad nung nakaraang araw, baka pwede naman tayo mag-suggest na mamaya na yung kung okay lang yung 1 hour, mamaya na lang after lunch. Kain muna tayo. Kasi mahirap naman stress na kakain pa. So, kumbaga, na lang, question naman po. Yan, para yung 3 minutes na tira dito mga isusunod na. Pwede yun. Okay ba? Ang suggestion. Okay po. Okay ba? Ayan, tama po yan. Yung audience na naman na 1 hour, mamaya yung Suggestion. Okay, Secondary motion. Tuloy natin yung 1 hour mamayang hapon. Okay. Pero tapos na rin yung sa'yo. Sa mga audience na natin. Audience. Okay. Sige, balik tayo. Bali 1 hour. Meron pong 3 minutes. Sige, mamaya. Sige, 1 hour and 3 minutes. Ayan na. 1 hour and 3 minutes ang naiwan. Sige. Okay tayo. Sige, tayo po natin yung langit. Brother Pastor Samuel. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong paggabay sa amin sa panahon ng aming talakayan. Ang hinihiling sa inyo,
po magbigay ng kaliwanagan. Kung hindi man kami nagkakasundo dito, ay nawa ang mga nakikinig ay makita nila na malinaw na din po ang nagsasabi ng totoo. Amin pong inilalagay sa inyong makapangyarihang kamay ang bawat isa sa amin upang kayo po ang ibigay ng karunungan at kaalaman sa lahat ng nakikibahagi sa gawain ng sharing na ito. Hinihiling kung meron kami mga pagpupulang at pagkakasala ay patawad ninyo kami. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay.